Kabanata 1151. Ang royal residence ng King Quelch. Natural, ang tinutukoy ng Grandpa Quelch, Ellis Capel ay si Alistair Quelch, ang pinuno ng pamilya ng Quelch royal family ng Southern Lambert. Bago ito, binanggit ni Carson York kay Tyr Somers na personal na pumunta si Heather Quelch sa Southern Lambert City. Hiniling niya sa kanyang ama, si Alistair, na pumasok at tingnan kung maaayos ba niya ang usapin sa pamamagitan ng pagkuha kay Ellis na magpakita ng nararapat na paggalang sa kanya. Tila matagumpay na naakit ni Heather si Alistair, na nagresulta sa kanyang pagkukusa na tawagan si Ellis. Sa katunayan, sa tatlong maharlikang pamilya ng Celestial Empire, ang Quelch royal family ang may pinakamataas na reputasyon. Sa kanyang mga naunang taon, si Alistair ay isang bayani ng kanyang henerasyon. Siya ay iginagalang ng martial arts community ng Celestial Empire. Si Ellis ay walang pagbubukod. Bilang bahagi ng nakababatang henerasyon, siya ang may pinakamalaking paghanga kay Alistair. Tawa ng tawa si Alistair sa kabilang dulo ng telepono. Ang sabi niya, mula nang mamatay ang iyong ama, ang dating Haring Capel, matagal na akong hindi nakikipag-ugnayan sa iyong pamilya. Kapag naiisip ko, ang bilis talaga ng panahon. Ang binata noon ay naging hegemon na ng rehiyon. Yung anak lang ang sumusunod sa yapot ng tatay niya. Pumalaklak si Ellis. Lolo Quelch, ang layunin ng pagtawag mo sa akin ay higit pa sa pagpapahalaga sa alaala ng aking ama, tama ba? Alistair cracked up. Kiddo, you are still so straightforward even now. Well, you see, I'm really bored. I was just wondering, may oras ka bang dumaan sa bahay ko para makipag-chat? Sa bahay mo. Bahagyang kumunat ang noo ni Ellis. Sasamahan din tayo ni Tyr. Nang marinig niyang sinabi ni Alistair ang mga katagang iyon, biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Ellis. Could it be that you're trying to play peace maker, Grandpa Quelch? I am a little curious. Bakit mo pa asanso ang Tyr na iyon? Napatawa si Alistair sa kabilang dulo ng telepono. Ang aking paninindigan ay neutral. Dahil may dumating at humiling sa akin na makialam at makipagkasundo sa bagay na ito, hindi ako maaaring umiwas dito, hindi ba? Kiddo, malamang may natutunan ka na tungkol kay Tyr ngayon. Kumbaga, pipilitin mong lumaban hanggang kamatayan sa kanya. Sa kasong iyon, nag-aalala ako na ang iyong pamilyang Capel ay hindi makakakuha ng maraming mga pakinabang. Siyempre, ang bagay na ito ay napakahalaga. Hindi ko hinihiling sa iyo na itigil ang digmaan, ngunit sana ay magawa mo sa akin ang kagandahang loob ng pagpunta sa Southern Lambert City. Mas mainam kung maaari kayong umupo at pag-usapan ito. Kung hindi ito gagana, mangyaring isipin na ito ay nagpapakita ng kaunting paggalang sa matandang ito. Natahimik sandali si Ellis na parang nag-iisip. Dahil sa katayuan ng matanda bilang isang lubos na iginagalang na miyembro ng tatlong dakilang pamilya ng hari, lohikal na pagsasalita, si Ellis ay kailangang magpakita ng paggalang kay Alistair. Ngunit, imposibleng malutas ang alitan sa pagitan ni Ellis at Tyr. Lolo Quelch, kung hindi kami magkasundo ni Tyr, pipili ka ba? Tanong ni Ellis. Hahaha, sinabi ko na sayo na mananatili akong neutral. Humajejek si Alistair. Tapos, naayos na ba ang lahat, bata? Bukas, mag-host ako ng isang piging sa Southern Lambert City. Dapat kang sumama. Sige. Sa huli, pumayag pa rin si Ellis na igalang ang kagustuhan ni Alistair. Anyway, kailangan lang niyang ipakita ang mukha niya. Mula sa bote ng kanyang puso, wala siyang balak na pag-usapan ang bagay na ito kay Tyr. Tyr, walang problema kung gusto mong ayusin ang usaping ito, ngunit kailangan mo munang ibigay ang iyong anak na babae. Then, we will slowly settle the score sa nangyari kagabi. Kaagad pagkatapos tawagan ni Alistair si Ellis, tinawag din ni Heather si Tyr. Sa katunayan, sa mga bagay na dumating sa kanyang punto, si Tyr ay walang balak na makipagkasundo din. Nagsimula pa siyang makipag-ugnayan sa mga miyembro ng Regal Palace. Kung talagang gustong lumaban hanggang kamatayan ng pamilya Capel, handa si Tyr na pakilyusan ang kapangyarihan ng Regal Palace para lipulin sila. Gayunpaman, dahil ang kanyang ninang ang tumawag, tulad ng inaasahan, hindi maaaring tanggihan ni Tyr ang kanyang kahilingan. Ang kanyang mga iniisip ay katulad ng kay Ellis. Imposibleng harapin ang bagay na ito ng mapayapa. Pumayag lang si Tyr na makipagkita kay Ellis bilang paggalang kay Heather. Kinabukasan, kasama sina Cyrus Label at Achilles, sumakay si Tyr ng eroplano patungong Southern Lambert City. Pagkalipas ng 2 oras ay lumapag ang eroplano.
Bilang isang lungsod na nagsilbing sinaunang kabisera ng 6 na dinastiya ng mainland, ang Southern Lambert City ay napakaganda at kahanga-hanga, kahit saang paraan tingnan ito. Kahit na ang lungsod ay hindi nagsilbi bilang isang imperial na lungsod sa loob ng daan-daang taon, mararamdaman pa rin ng isang imperial na aura na nagmumula sa lungsod. Naghihintay na ang sasakyan ng Quelch Royal Family. Lumabas ang tatlo sa airport at sumakay sa kotse, na agad na tinungo ang direksyon ng Quelch Royal Residence. Kung ikukumpara sa iba pang dalawang maharlikang pamilya, ang Quelch Royal Residence ay mas katulad ng isang sinaunang palasyo. Ang buong Royal Residence ay sinakop ang isang napakalaking lugar. Walang mga bilya sa loob, ngunit ang ari-arian ay napuno ng iba't ibang mga anti-gong palasyo. Ang paglalakad sa lugar ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na nasa palasyo. Sa tatlong maharlikang pamilya, ang pamana ng maharlikang pamilya ng Jade ay ipinasa ni Nonius Jade sa loob ng mahigit 100 taon. Samantala, ang maharlikang pamilya ng Capel ay napetsahan lamang noong 1930s. Ang kanilang pamana ay wala pang 100 taon. Walang alinlangan, ang Quelch Royal Family ang may pinakamahabang kasaysayan sa tatlong royal family. Kasabay nito, ang katayuan ng Quelch Royal Family sa martial arts community ng Celestial Empire ay walang alinlangan na pinakamataas sa tatlong royal family. Sa pangunguna ng mga miyembro ng maharlikang pamilya ng Quelch, pumasok ang tatlo hanggang sa maharlikang tirahan. Ilang sandali matapos silang pumasok, nagpakita rin sina Heather Quelch at Carson York. Umakyat si Tyr at sabay-sabay silang binati, Uncle York, Godmother. Tumango si Carson, habang si Heather ay mukhang nag-aalala. She asked, Tyr, what's going on here? Why would have such a big fuss? Kamusta na si Blair ngayon? Okay lang ba siya? Huwag kang mag-alala, Godmother. Magaling si Blair, ang sisihin sa bagay na ito ay hindi maaaring ibigay kay Blair, sagot ni Tyr. Ngunit, ngayon ang pamilya Capel ay hindi naghihiganti. Kapag ang Oslo King ay dumating mamaya, hindi ka dapat kumilos ng pabigla-bigla. Mas mabuti kung ang bagay na ito ay malutas. Huwag makipag-away sa pamilya Capel maliban kung ito ang huling paraan, sabi ni Heather. Alam ni Tyr na imposibleng malutas ang bagay na ito. At, sa pagtingin sa paraan ng pag-uugali ni Heather, wala siyang ideya tungkol sa insidente kagabi ng pagpapadala ni Ellis ng 4 na miyembro ng Forsaken Troop sa Con City. Alam na alam ni Carson ang karakter ni Heather. Kaya naman, para maiwasan niya ang labis na pag-aalala, dapat ay inilihim niya sa kanya ang pangyayaring ito. Kung hindi, siguradong mag-aalala siya. Don't you worry, Godmother. Everything will be fine, paniniguro ni Tyr. Kasunod nito, hinikayat ni Heather si Tyr ng matagal, na ang pangunahing punto niya ay hindi dapat kumilos si Tyr ng pabigla-bigla. Kung tutuusin, may pamilya na siya ngayon na may 3 anak. Hindi na siya maaaring maging kapritsyo gaya ng dati. Sa oras na ito, si Heather ay tulad ng isang makulat na mother. Sa katunayan, mula sa unang pagkakataon na makilala ni Tyr si Heather, naramdaman na niya ang isang magiliw na vibe na nagmumula sa kanya. Ito ay halos kapareho ng pakiramdam ni Tyr nang makasama niya si Lydia Alroy. Kaya, hindi nagustuhan ni Tyr ang pagmamaktol ni Heather. Sa kabaligtaran, labis siyang nasiyahan sa pakiramdam ng pag-aalaga. Tiniyak niya kay Heather, don't worry, Godmother. I got it. Paulit-ulit na tumango si Heather. Basta alam mo ang limitasyon mo, ayos lang. Terena, isasama kita sa tatay ko, Alistair. Nasabi ko na sa kanya ang lahat tungkol sa'yo. Susubukan niyang tulungan ka sa negosasyon mamaya. Speaking of which, ang aking ama ay mayroon pa ring katayuan sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire. Ano man ang uri ng mga dahilan ni Ellis, emosyonal man o lohikal, dapat pa rin siyang magpakita ng paggalang sa aking ama. Kabanata 1152. Ang negosasyon. Kasunod ni Heather Quelch at Carson York, naglakad si Tyr Summers at ang kanyang mga kaibigan hanggang sa pinakaloob na bahagi ng royal residence ni King Quelch. May isang gawang taong hardin sa loob ng estate kung saan nakatanim ang lahat ng uri ng mahahalagang bulaklak at halaman. Kahit nataga raw na, ang ilan sa mga bulaklak ay namumukadkad pa rin. Bukod dito, hindi pa nakita ni Tyr ang marami sa mga bulaklak na ito dati. May pavilion sa gitna ng garden. Maliwanag na sumisikat ang araw, ngunit may nakakapreskong simoy ng hangin patungo sa pavilion. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa loob ng pavilion. Nakaupo siya ng tuwid, at sa kabila ng kanyang katandaan, nagbigay pa rin siya ng pakiramdam ng dominance at kadakilaan.
Dahil sa kanyang aura, ang taong ito ay angkop na maging isang prinsipe noong unang panahon. Ang lalaking ito ay si Aleister Quelch, ang pinuno ng pamilya Quelch at King Quelch ng Southern Lambert City. Naihanda na ang alak at pagkain, na may iba't ibang masasarap na pagkain sa buong mesa sa harap ng Aleister. Nang makita niyang dinala ni Heather at Carson si Tyr at ang kanyang mga kaibigan, may bakas ng pagkamangha sa kanyang mga mata. Agad na lumapit sina Heather at Carson kay Aleister at magalang na binati, "Ama." Bahagyang tumango si Aleister habang nakatingin kay Tyr. Bati ni Tyr, "Tyr Summers greets King Quelch." Bagamat ang katayuan ni Aleister sa komunidad ng martial arts ay talagang mataas, pagdating sa lakas ng pakikipaglaban, ang matanda ay hindi gaanong kaya kaysa kay Tyr, ang Palace Master ng Regal Palace. Given na si Aleister ang ama ni Heather, si Tyr ay mas gumagalang sa kanya. Tumawa si King Quelch. "So, ikaw pala si Tyr. I never expected you to be so young. Since you are Heather's godson, to put it simply, you should address me as your god-grandfather." Ano? Natigilan si Tyr. Hindi niya inaasahan na si Aleister ang magkukusa na makipagbonding sa kanya. Nang makita ng matanda kung gaano katulala ang hitsura ni Tyr, napanganga siya at sinabing, "Biro lang. Hindi ko inaasahan na ganoon kakagaling sa murang edad. Palaging nagmula ang mga bayani mula sa nakababatang henerasyon. Mangyaring maupo ka." "Masyado kang mabait, King Quelch," sagot ni Tyr na naupo gaya ng itinuro, habang si Xyrus Label at Achilles ay nakatayo sa kaliwat kanan niya. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, nilinggan ni Aleister sina Heather at Carson, na nasa tabi niya, at itinuro, "Heather, Carson, ang ari-arian kung ito ay maaaring ituring na isang magandang tanawin sa Southern Lambert City. Bakit hindi mo isama ang dalawang magkaibigang ito para mamasyal?" Nagkatinginan sina Xyrus at Achilles bago tumingin sa amo. Ikinaway ni Tyr ang kanyang kamay, senyales na sumunod ang dalawa sa mga tagubilin ng host. Kaya, kinuha ni Heather at Carson sina Xyrus at Achilles mula doon at nagtungo sa isa pang seksyon ng maharlikang tirahan ni King Quelch. Malinaw, ang layunin ni Aleister sa paggawa nito ay dahil ayaw niyang masyadong maraming tao ang masangkot sa bagay na ito. Pagkaalis ng iba, si Tyr at Aleister na lang ang naiwan sa pavilion. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa, parehong lihim na umiiwas sa paksa ng pamilya Capel. Maya-maya pa, isang grupo ng mga tao ang lumapit sa kanila mula sa isang lugar sa labas ng hardin. Nanguna sa grupo si Ellis Capel. Bagamat si Ellis ay isang henerasyon na mas bata kay Aleister, ang kanyang katawan ay naglalabas din ng aura ng isang hari. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng isa sa tatlong maharlikang pamilya na nasa kapangyarihan. Higit pa rito, mas mamamatay tao ang aura niya, at nang makita niyang naroroon si Tyr sa pavilion, tila mas lumakas pa ang brutal na vibes na lumabas sa kanya. Nang makitang sina Aleister at Tyr lamang ang nakaupo sa pavilion, si Ellis ay may sapat na katinoan upang hilingin sa kanyang mga tauhan na huminto sa kanilang mga landas. Mag-isa siyang tumuloy sa pavilion. Bati ni Ellis Capel kay Lolo Quelch. "Kiddo, napakagalang mo. Please have a seat." Pumadjejek si Aleister at tinuro ang upuan sa tabi niya. Umupo si Ellis, at biglang naging tense ang kapaligiran. Habang binuhusan niya ng kanya-kanyang baso ng alak sina Tyr at Ellis, sinabi ni Aleister, "Alam na alam ninyong dalawa kung bakit kita inimbitahan dito ngayon. Narinig ko ang tungkol sa iyong labanan. Hindi ako ang magdedesisyon kung mareresolba o hindi ang usaping ito, pero umaasa pa rin ako na maipakita niyo sa akin ang kaunting respeto, para mapag-usapan natin ng mahinahon ang bagay na ito." Pagkabuhos ng alak, kinuha kaagad ni Ellis ang wine glass at sabay-sabay na nilagok ang laman nito. Inilagay niya ang baso ng alak sa mesa at sinabi, "Haring Quelch, inanyayahan mo ako sa iyong maharlikang tahanan para sa isang pagtitipon. Pumunta ako dito bilang paggalang sa iyo. So, sana mabigyan mo ako ng respeto bilang kapalit at huwag kang madamay sa away namin ni Tyr." Sa pagkakataong ito, tinawag ni Ellis si Aleister bilang King Quelch sa halip na Grandpa Quelch. Nangangahulugan ito na nakikipag-usap siya kay Aleister bilang pinuno ng pamilya ng maharlikang pamilya ng Capel, hindi bilang kanyang junior. Sapat na para ipaliwanag ang iniisip ni Ellis sa oras na ito. Sa bagay na ito, kahit na personal na lumaki si King Quelch, walang puwang para sa kompromiso. Nang makita ito mula sa simula, hindi nagulat si Aleister. Tumawa lang siya at nagpaliwanag, "Sabi ko naman sa inyo simula pa lang, I'll remain neutral in this matter."
Pero, mas mabuting makipagkaibigan kaysa magkaaway. King Kepel, gusto mo ba talagang makipag-away hanggang kamatayan kay Tyr? Hindi naman mahirap para sa amin na i-solve ang usapin. Ibigay mo na lang si Cyrene Summers, tapos pwede na tayong mag-usap ng kahit ano, sagot ni Elias. Si Tyr na kanina pa nakaupo sa gilid ay biglang tumangala na may matalim na tingin sa mga mata. Who do you think you are? How dare you even think about harming my daughter? Don't you blame me for annihilating your entire Kepel royal family, he cursed. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon, ang buong kapaligiran ng pavilion ay naging ganap na awkward ng biglaan. Ang temperatura sa hangin ay tila bumagsak na agad na naging sobrang lamig. Maging si Alistair ay nagyelo rin. Narinig na niya dati ang tungkol kay Tyr mula kina Heather at Carson. Natural lang sa isang binata sa kanyang kapanahunan na kumilos ng pabigla-bigla, kaya alam ni Alistair sa simula pa lang na hindi talaga madaling pakitunguhan ang binatang ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ng matanda na si Tyr ay kikilos ng walang kabuluhan hanggang sa gumawa ng ganoong determinadong pahayag. Anong klaseng tao si Elias? Ang lalaking iyon ang pinuno ng maharlikang pamilya ng Kapel ng Oslo, ang titular na hari ng Oslo. Gayunpaman, ang sagot ni Tyr ay tanungin siya kung sino siya sa tingin niya. Ang pamilya ni Elias ay nag-date noong mahigit kalahating siglo na ang nakalipas sa Oslo. Gayunpaman, nagbanta si Tyr na pupuksay ng buong maharlikang pamilya ng Kapel. Kung sino man ang nakarinig sa kanyang pananalita ay akalain na napakabangis ni Tyr. Ilang segundo din bago natauhan si Elias. Sa loob ng 3 segundo, umalangaw-ngaw ang malamig niyang tawa sa buong pavilion. Ang kanyang pagtawa ay tila walang kapantay na nagyayelo at puno ng walang katapusang ginaw, tulad ng dagandong ng isang halimaw mula sa kailaliman ng hukay. Bilang hari ng Oslo, kailan pa naging minamaliit ng ganito si Elias? Tumayo siya, tumingin siya kay Alistair at sinabing, Haring Quelch, nakita mo na ang sarili mo. Hindi ako ang gustong makipag-away, ang binatang ito ang masyadong ganid. Tyr, di ba? Wala akong pakialam sa background mo at sa identity mo. This time, kahit pipiliin ka ni King Quelch na i-back up, sisiguraduhin kung babayaran mo ang hindi matiis na presyo. You refuse to hand over your daughter. Fine. Just don't blame me, Elias Kepel, for exterminating your entire family. Kabanata 1153. Walang deal. Ngayon, si Alistair Quelch ay espesyal na nag-host ng isang piging na may taos-pusong intensyon na gamitin ang kanyang impluensya bilang King Quelch upang patahimikin ang bagay na ito hanggat maaari. Gayunpaman, ngayon lamang niya napagtanto na ang bagay na ito ay hindi madaling malutas. Sa katunayan, walang posibilidad na malutas ito sa lahat. Kung tutuusin, ang usaping ito ay may kinalaman sa mga anak ng magkabilang panig. Ang nag-iisang anak na lalaki ni Elias Kepel, si Marius Kepel, ay nabulag, habang si Cyrene Summers ay anak ni Tyr Summers. Dahil sa sitwasyon, ni isa sa kanila ay hindi sumuko. Higit pa rito, kahapon, nagpadala si Elias ng 4 na miyembro ng Forsaken Troop ng Oslo upang harapin ang Tyr sa Con City. Kabalintunaan, sa huli, silang 4 ay namatay sa Con City. Para sa pamilyang Kepel, ang 13 pinabayaan na troop ng Oslo ay mga admirals lamang nila sa ibabaw. Ang family ay mayroon pa ring maraming mandirigma na nakatago sa likod ng mga eksena. Kahit na ang pagkamatay ng 4 na miyembro ng Forsaken Troop ay hindi nakaapekto sa pundasyon ng pamilya Kepel, ito rin ay nagpapahiwatig na ang digmaan sa pagitan ng magkabilang panig ay opisyal na nagsimula. Nagpatuloy si Elias, ang bagay na ito ay hindi para sa talakayan. Tyr, dahil lang sa 4 na miyembro ng Forsaken Troop ko ang sumuko sa iyong mga kamay kagabi, huwag mong isipin na kaya mong makipaglaban sa aking Kepel royal family. Ang aming background ay isang bagay na lampas sa iyong imahinasyon. Haha, tumawa lang. Ang totoo, maraming alam si Tyr tungkol sa background ng maharlikang pamilya ng Kepel. Hindi nagpalaki si Elias. Mula sa dati niyang pag-unawa sa maharlikang pamilya ng Jade, alam na alam ni Tyr na ang Tertrian Forsaken Troop ay hindi talaga ang pangunahing puwersa ng Kepel royal family. Pero, Elias, right. Ang paninindigan ko ay nananatiling pareho. Kung gusto mong ayusin ang usaping ito, ako, si Tyr, ay magbabayad ng 1 bilyon o 2 para sa kabayaran. Tutal, ang anak ko na babae ang dumaikit sa mga mata ng iyong anak. Anyway, I believe you have watched the school surveillance video.
Your son started the whole matter by provoking my daughter first. So, if you want to deal with my daughter, don't blame me for being malupit kayo. Good. Very good. Matapos sabihin ng mabuti ng ilang beses ng sunod-sunod, nagbanta si Ellis, Tyr, ang aking Capel royal family ay hindi kapos sa pera. Dahil ito ang kaso, hindi na natin kailangang pag-usapan pa. Maaari mong simulan ang paghahanda para sa pagkamatay ng iyong buong pamilya. Pagkasabi noon, sumaludo si Ellis kay Alistair Quelch. Palam. Pagkatapos noon, tumalikod si Ellis at desididong umalis sa lugar na hindi lumilingon. Hindi tinawagan ni Alistair si Ellis dahil alam niyang nakapagdesisyon na si Ellis sa mga oras na ito. Naipakita na niya kay Alistair ang nararapat na paggalang sa pamamagitan ng pagpayag na pumunta sa kanyang royal residence ngayon. Pagkaalis ni Ellis, si Tyr at Alistair silang dalawa na lang ang naiwan sa loob ng pavilion. Kinuha ni Tyr ang wine glass sa mesa at humigop. Nanatili pa rin siyang kalmado at nakakulong sandali. Sa kabilang banda, mamantong hininga si Alistair at sinabing, Tyr, ang Capel royal family ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng iniisip mo. Marahan lang na tumango si Tyr at nagtanong, King Quelch, ano ang nararamdaman mo sa aking ninang? Natigilan sandali, sumagot si Alistair, simula pa noong sanggol pa lang siya, ang ninang mo ay laging apple of my eye. Nang maglaon, nakilala niya ang Carson York na iyon na mula sa background ng martial arts. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya, determinadong pinakasalan siya ng aking anak. Do you have any idea how furious she made me at the time? I almost died from it. Haha. Tyr giggled. As a father, it must be your greatest wish to marry off your daughter to a good man. Wala si Uncle York noong panahong iyon. Normal lang na magalit ka, King Quelch. Pumalaklak din si Alistair at sinabing, sa totoo lang, ngunit maaari ko ring malinghasga ang mga tao kung minsan. Hindi ko inaasahan na si Carson ay maaaring maging isang mabuting tao. Karapat-dapat siya sa kanyang kasalukuyang titulo ng Southern King. Narinig ko mula kay Heather na ang mga nagawa ni Carson ay higit na salamat sa iyo, tama ba? We just compliment each other, natatawang sagot ni Tyr. Sa puntong ito, naging solemn si Alistair nang walang babala. Sabi niya, Tyr, sa karakter ni Carson, siguradong susuportahan kanya ngayong umabot na sa puntong ito ang awayan mo sa royal family ng Capel. Kung nakikipaglaban ka lang sa maharlikang pamilya ng Capel, maaaring sapat na ang pagtitipon ng kapangyarihan ng Timog para maging kalaban mo sila. At kasama ang ilan sa mga puwersa ng aking pamilyang Quelch, hindi magiging mahirap talunin ang pamilya Capel. Naunawaan ni Tyr ang implikasyon ng mga salita ni Alistair. Kahit na sinabi ni Alistair na neutral ang kanyang paninindigan, ang totoo, kakampi siya ni Tyr. Sa simula pa lang, binanggit na ni Alistair na si Tyr ay maaaring ituring na kanyang Diyos Apo. Kung nais ni Ellis na labanan si Tyr hanggang sa kamatayan, si Alistair ay hindi maaaring umupo at manood. Ngunit, alam ni Tyr na ang bagay na ito ay malayo sa pagiging simple. King Quelch, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang ng malinaw. Binuhusan ni Tyr ng wine si Alistair. What you mean is that there is someone behind the Capel royal family, right? Bingo! Tumango si Alistair, sa kasabay lagok ng alak. Sa isang pagkakataon, naging seryoso ang kanyang ugali habang nagbabala siya, Tyr, kung ang maharlikang pamilya ng Capel ang kinasasangkutan ng bagay na ito, kung gayon ay ayos lang, ngunit ang pamilyang iyon ay sinusuportahan ng malalakas na puwersa. Kaya, maaari mo bang muling isaalang-alang ang bagay na ito? Imposibleng pag-isipang muli. King Quelch, bilang isang ama mismo, dapat mong malaman ang kahalagahan ng isang anak na babae sa isang ama. Ang puwersa sa likod ng maharlikang pamilya ng Capel na binanggit mo, ito ba ang mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City? Sabi ni Tyr. Tama ka. Mataimtim na tumango si Alistair. Sa likod ng maharlikang pamilya ng Capel ay isa sa mga imperial na pamilya. Hindi sa walang alam si Ellis. Malinaw na nakita niya ang malaking larawan ng sitwasyon. Kaya, malaki ang pagkakataon para sa kanya na mag-imbite ng isang tao mula sa mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City na pumasok. Kapag nasangkot ang isang imperial na pamilya, mawawala ang bagay na ito. Sa oras na ito, nilagyan muli ni Alistair ng alak ang mga baso at idinagdag, Tyr, may mga bagay akong gustong sabihin na maaaring ikagalit mo. Ngunit, bilang isang taong nakakita ng lahat ng ito, may gusto pa rin akong ipaalala sa iyo.
King Quelch? Mangyaring malayang magsalita, sabi ni Tyr, binigyan si Alistair ng berdeng ilaw upang magsalita. Bahagyang tumango si Alistair. Maliban kung ito ang huling paraan, subukang huwag makipag-away sa mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City. Ang pamana ng mga imperial na pamilya ay isang bagay na lampas sa iyong imahinasyon. Bilang tugon sa magiliw na paalala ni Alistair, ngumiti lang si Tyr at sumagot, "Haha, salamat sa paalala, King Quelch. Ngunit, dahil ang usaping ito ay may kinalaman sa aking anak na babae, hindi ako maaaring umatras." Sa puntong ito, sumibol kaagad si Tyr. Kahit na ang isang imperial na pamilya ay pumasok sa digmaan, ano? Kung gusto nila ng digmaan, pagkatapos ay bibigyan ko sila ng digmaan. Sa harap ng pagiging desidido ni Tyr, hindi na nagsalita pa si Alistair at napabuntong hininga na lang, hindi alam kung nagbubuntong hininga siya dahil bata pa si Tyr at mapusok. Ngunit, isang pahiwatig ng pagpapahalaga sa pagpupersige ni Tyr ang makikita sa mga mata ni King Quelch. The Quelch royal family cannot be of much help in this matter. Sana ay mapatawad mo ako, ani Alistair, na nagpapahiwatig ng kanyang paninindigan kaagad. With a smile, Tyr expressed his understanding, replying, "Ako ay nagpapasalamat sa iyong tulong hanggang ngayon, King Quelch. Para sa iba pa, hindi mo na kailangang mag-alala pa tungkol dito." Pagkasabi ng mga katagang iyon, itinaas ni Tyr ang baso niya kay Alistair. Ito ay isang nakakabagabag na oras, kaya hindi ako maaaring magpatuloy na manatili sa iyo, King Quelch. Kapag nalutas ko na ang bagay na ito, dadaan ako at iinom kasama mo sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Kabanata 1154. Pumasok ang Imperial Family. Sa pangyayaring ito, kahit na personal na sinubukan ni Alistair na maglaro ng peacemaker, hindi niya nagawang makipag-ayos sa isang kompromiso. Alam din ni Alistair ang kanyang sariling kapangyarihan, at may mga bagay lamang na magagawa niya sa loob ng kanyang sariling kakayahan. He nodded his head ever so bahagyang at inubos ang baso ng alak sa isang lagok. "Good luck, boy. Paalam." Bahagyang yumuko si Tyr kay Alistair. Hindi niya nais na ang Quelch Royal Residence ay pumanig sa kanya pagkatapos ng lahat. Ang maharlikang pamilya ng Capel ay walang iba kundi isang hindi gaanong mahalaga kay Tyr. Kahit na may suporta sila ng isang imperial na pamilya, hindi siya nag-aalala. Nang makaalis si Tyr sa garden, naghihintay na sa kanya sina Heather Quelch at Carson York sa labas ng compound. Hindi pa nila inilibot sina Zyrus Labelle at Achilles para mamasyal. Pagkatapos ng lahat, sabik silang malaman ang resulta ng negosasyon. Gayunpaman, nang makita si Elas Capel na umalis na may malungkot na ekspresyon kanina ay agad silang sumama. Ang negosasyon ay dapat na natapos sa kabiguan kahit na hindi sila optimistiko tungkol sa negosasyon sa simula, hindi nila maiwasang malungkot na umabot sa ganito. "Paano na, Tyr?" Agad na tanong ni Heather nang makita niya si Tyr na naglalakad papunta sa kanila. Inalis ang kanyang malungkot na kilos, ngumiti si Tyr kay Heather at sinabing, "Huwag kang mag-alala, ayos lang ang lahat." "Ayos lang." Same time na umiling si Heather at nagtanong, "Naimpas ka ba? There was never a negotiation in the first place." Inunat ni Tyr ang katawan at huminga ng malalim. "Don't worry. I can manage it well." Sinulyapan niya ang kanyang relo at idinagdag, "Mag-abi na. Mayroon kaming flight sa hapon pabalik sa Con City, baka kami ay malate. Kung gayon, magkita-kita tayo. Sa susunod, pupunta na kami. Kakausapin ko ang aking ama. Magpapadala siya ng mga tao mula sa Quelch Royal Residence para tulungan ka," sabi ni Heather. "It's fine," sabi ni Tyr. Agad na pinigilan si Heather sa anumang karagdagang aksyon. "Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalala, ngunit ang Quelch Royal Residence ay hindi makikialam sa alitan na ito. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang lulutes." Walang masabi si Heather para baguhin ang isip ni Tyr, at umalis siya papuntang Con City kasama sina Zyrus at Achilles. Sa sandaling makarating sila sa Con City, tinawagan kaagad ni Tyr si Clifford Han at pinaghandaan siyang ilipat ang ilan sa mga puwersa ng Regal Palaces. Ito ay talagang isang malagkit na sitwasyon. Kasabay nito, hindi pinaplano ni Tyr na hayaang tumulong si Carson York at ang kanyang mga kaibigan sa Timog dahil ito ay lubos na maglalagay sa panganib sa kanila. Kaya naman, nagpa siya si Tyr na makipag-ugnayan sa kanyang pangunahing puwersa ng Regal Palace sa halip. Sa pagbabalik sa Oslo City, si Elas Capel ay wala sa magandang kalagayan.
Agad niyang tinipon ang mga matatanda ng maharlikang pamilya ng Capel para sa isang talakayan upang malutas ang suliranin. Karamihan sa mga matatanda ng maharlikang pamilya ng Capel ay hindi gaanong inisip si Tyr at sa halip ay humiling sila ng isang tahasang labanan upang durugin siya gamit ang napakatinding kapangyarihan ng maharlikang pamilya ng Capel. Kung sino man mula sa timog ang nagpasya na tumulong, sila ay mapapawi rin. Gayunpaman, nanatiling malinaw ang ulo ni Eles. Dahil ang maharlikang pamilya ng Jade bilang pasimula, hindi siya pupunta sa isang todong digmaan sa timog. Not to mention, the Quelch royal family stood firmly behind Tyr as well. Kahit na nilinaw ni Alistair na hindi siya makikialam sa kanilang alitan, walang nakakaalam kung may gagawin siya sa likod ng mga eksena. Pagkatapos ng lahat, si Heather ay ninang ni Tyr, at bilang kanyang ama, nagkaroon ng relasyon sa pagitan nina Alistair at Tyr. Gaya ng hula ni Alistair, hindi magdadalawang isip si Eles na gamitin ang kanyang trump card, lahat para makrush niya si Tyr minsan at magpakailanman. Hoy, ikaw! Tawagan ng Imperial Family, gusto kong magpadala sila ng mga reinforcement. Ito ay isang utos na ibinigay ni Eles, pagkatapos ng ilang pag-ikot ng talakayan. Agad na naging malungkot ang kapaligiran sa silid. Isang elder ng Capel Royal Family ang seryosong tumingin kay Eles at nagtanong, sigurado ka bang gusto mong isali ang mga tao mula sa imperial na pamilya? Oo. Tumango si Eles na may determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Napakaraming bagay na ang nagawa namin para sa imperial na pamilya, hindi naman masyado para sa amin ang humingi ng pabor. Higit sa lahat, kagagaling lang namin sa isang mahabang labanan na lubhang napinsala sa aming mga puwersa. Hindi ito ang tamang oras para makipag head-to-head kay Tyr Summers. Sa tulong lang ng imperial na pamilya maaari naming duminahin at durugin si Tyr Summers minsan at para sa lahat. Tumango ang mga matatanda bilang pagsang-ayon, habang nagdesisyon si Eles, wala nang narinig pang pagtutol. Maaga sa susunod na hapon, isang pribadong jet mula sa Imperial Capital City ang natagpuang nakaparada mismo sa pribadong airstrip na matatagpuan sa Capel Royal Manor. Si Eles at ang mga matatanda ay naghihintay na doon. Bumaba mula sa jet ang isang lalaking nasa edad 30s, na may ulo na puno ng matinik na pilak na buhok at nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw. Mukha siyang eccentric. Nakasunod sa likuran niya ang tatlo pang lalaki, na mukhang average Joes. Gayunpaman, agad silang naglabas ng napakalaking aura, na nag-iwan sa mga nanunood na nabigla sa kanilang pagdating. Lumapit ang apat na lalaki ng walang gaanong ekspresyon sa kanilang mga mukha, ngunit naglabas ng pakiramdam ng lubos na kataasan. Sinundan ng mga matatanda ng pamilya, mabilis na pumunta si Eles at tinanggap ang mga bisita. Welcome sa Capel Royal Manor. Inabot ni Eles ang kamay sa lalaking pilak ang buhok, na bahagyang tumango. Kahit na siya ay isang henerasyon na mas bata kay Eles, siya ay nakikita bilang isang kapantay ng mas matandang lalaki. Inabot niya ang kamay niya at nakipagkamay kay Eles. Pagbati, Haring Capel. Sumama ka sa akin, naghihintay ang isang piging, sabi ni Eles. Magalang na kumilo si Eles. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga tao ng imperial na pamilya. At muli, bilang hari ng lungsod ng Oslo, nanatili siyang tahimik at hindi ibinaba ang sarili ng hindi kinakailangan. Pumasok ang grupo ng mga tao sa mansyon at nagsaya sa isang piging. Habang kumakain sila, sinimulan ni Eles na ikwento ang nangyari sa lalaking pilak ang buhok at sa kanyang mga kasama. Walang pagmamalabos o tahasang pagsisinungaling mula kay Eles. Sa halip, sinabi niya sa lalaki ang eksaktong nangyari. Hindi nagpakita ng emosyon ang lalaking may pilak na buhok matapos marinig ang kwento. Tulad ng siya sa simula, siya ay tila walang pakialam, na para bang ang lahat ng mga bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. At para maging patas, totoo ang katotohanan iyon. Ang kanyang presensya dito upang tulungan ang maharlikang pamilya ng Capel ay utos ng kanyang pamilya. Ang lalaking may pilak na buhok ay hindi nagtanong kung ano ang dahilan ng pagtatalo, at narito lamang upang gampanan ang kanyang tungkulin. Kabanata 1155. Horus. Para sa isang imperial na pamilya, ang pakikisangkot sa mga usapin ng komunidad ng martial arts ay isang walang hirap na pagsisikap. Ang lalaking may pilak na buhok ay walang pakialam kay Tyr. Tinapos ang kanyang baso ng alak, tuyong sinabi ng lalaking may kulay pilak na buhok ang kanyang posisyon, kung ano ang nangyari sa pagitan mo at ni Tyr Summers at kung paano ito matatapos ay wala akong pakialam. Nandito lang ako sa utos ng pamilya na tulungan ka ng walang anumang kabayaran.
Huwag magatubiling sabihin sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko. Tumango si Elascapel. I'll cut to the chase then. I want every single member of Dear Summers family dead. Siyempre, dapat panatilihing buhay ang anak niyang si Cyrene Summers. Oo naman. Tumango ang lalaking kulay silver ang buhok at winagayway ang kamay. Nakaupo ata sa magkaibang table, agad namang lumapit ang isang lalaking nakasuot ng red ruby bracelet sa kanyang palso. Pumunta ka sa Con City, Horace. Gusto kong patayin mo ang lahat sa pamilya Dear Summers at dalhin si Cyrene Summers dito kay King Capel bago sumikat ang araw bukas, utos ng lalaking pilak ang buhok. Understood. Mabilis na tumango si Horace at agad na umalis para lumabas. Bahagyang natigilan, mabilis na sumigaw si Ellis, maraming makapangyarihang manlalaban sa paligid ng Dear Summers. Para sabihin sa iyo ang totoo, nagpadala ako ng marami sa mas malalakas kong tauhan 2 araw na ang nakakaraan, ngunit walang nakabalik na buhay. Sigurado ka bang gusto mong magpadala lang yung isang tao? Hindi nagalit ang lalaking may kulay silver sa pangamba ni Elias. He broke into a faint smile and said, siya ay isang maliit na langgam na nagkataon na bahagyang mas malakas kaysa sa karamihan. Higit pa sa sapat si Horace. Kung ang mga salitang iyon ay nanggaling sa iba, si Ellis ay magagalit dahil walang sino man ang maglalakas loob na gawin siyang katatawanan ng direkta sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang lalaking pilak ang buhok ang nagsalita. Walang dahilan para magduda si Ellis. Ang lakas ng isang imperial na pamilya ay hindi kayang unawain ni Ellis. Isang direktang paglipad mula sa Oslo City patungong Con City ang lumapag alas 4 ng hapon. Paglabas ni Horace sa airport sa pamamagitan ng VIP corridor nito, napatingin siya sa kanyang relo at napagtantong maaga pa. Sa halip na pumunta sa Lunar Mountain Villa, umara siya ng taxi sa labas ng Con City. Sa paglalakbay, ang driver ng taxi ay patuloy na nagnanakaw ng mga sulyap kay Horace sa pamamagitan ng rearview mirror. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot sa kanyang puso, ngunit hindi niya matukoy ng eksakto kung bakit. Walang kakaiba sa lalaking nasa likurang upuan, ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag sa vibe na ibinigay niya. Pagkatapos ng pagsisikap na pigilin ang kanyang pagkamausisa, ang taxi driver ay nagtanong sa kalaunan, "Hoy buddy, tatawid tayo sa hangganan ng Con City sa 1 kilometro. Saan ba talaga gusto mong pumunta?" Itinuro ni Horace ang direksyon ng hangganan ng Con City at mahinahong sinabi, "Tumigil ka dyan." Oo. Lumapit ang taxi sa Borderstone at huminto mga 8 metro sa mismong harapan nito. Kumuha si Horace ng isang balumbon ng $100 na perang papel at ibinigay ito sa driver. "Hintayin mo ako dito." Nagtataka, nagmamadaling sumagot ang driver, "I charge by the meter, buddy, this is too much." Nang hindi sumagot, binuksan ni Horace ang pinto at lumabas ng taxi, naiwan ang balumbon ng pera. Nalilito ang pagtingin sa balumbon ng pera, naisip ng driver na ang lahat ay kakaiba. Ang pera ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 hanggang 3,000 dolyar. Ang pasahero ba ay isang hanggal ngunit mayaman na bata. Itinabi niya ang pera, nagsindi ng sigarilyo para pakalmayan ang kanyang nerbiyos, at tumingin kay Horace, na ngayon ay naglalakad patungo sa hangganang bato. Ang kakaibang tao, ano ang kawili-wili sa batong iyon? Bulong ng taxi driver sa sarili. Nakatayo sa harap mismo ng hangganang bato, sinimulan ni Horace na basahin ang mga salita na nakasulat dito. At nagsimula siyang tumawa, malakas. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Pagtataka ng taxi driver. Nakaramdam ng goosebumps ang driver sa kanyang balat nang marinig ang tawa ni Horace. Kaagad pagkatapos, nasaksihan niya ang pinaka hindi kapani-paniwalang bagay. Tinamaan ng matalim na tingin ni Horace ang mga salitang inukit sa hangganang bato. Ipinagbabawal na teritoryo ng Diyos. Nakaukit sa bato sa pamamagitan lamang ng mga daliri, nakikita pa rin ang mga mantsa ng dugo sa paligid nito. Whoosh! Huminga ng malalim si Horace at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw mismo ng Borderstone. Isang bagay na parang kidlat, kulay pula, na bumaril mula sa kanyang palad, na tinatakpan ng hangganang bato sa isang pulang-pula na glow. Ho ho ho! Kakaibang tawa ang pinakawalan ni Horace at agad na binabaybay ang kanyang mga hakbang patungo sa taxi. Nababalot ng pulang-pula na liwanag, ang mga pulang agos at kislap ay patuloy na kumikislap sa gitna ng liwanag. Isang malakas na kalabog ang narinig, na parang kulog ay umalingaw-ngaw sa kalangitan, at ang hangganang bato ay agad na napawi. Nahulog ang sigarilyo sa pagkakahawak ng taxi driver.
Sa sobrang takot sa nakita niya, natigilan siya at hindi nakapagsalita. Nang makabalik si Horace sa taxi ay bumalik sa katinoan ng driver, basang-basa sa malamig na pawis. Bilang isang ordinaryong taxi driver, wala pa siyang nakitang nakakatakot. Paano maaaring tumawag ang isang tao sa kidlat mula sa manipis na hangin? Hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay kahit sa mga pelikulang science fiction. Sa Lunar Mountain Villa, sabi ni Horace, nakasandal sa upuan habang marahang hinihimas ang kanyang mga templo gamit ang kanyang mga daliri. Kinabahan ng taxi driver na parang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Nawala ang isip niya at hindi gumagalaw na nakaupo, kasing tigas ng troso. Tara, pupunta tayo sa Lunar Mountain Villa. Naiinis na si Horace. Hindi ba sapat ang pera? No. It's enough. Sa wakas, bumalik sa katinoan ng taxi driver. Sa pagpindot sa throttle, nakarating siya sa Lunar Mountain Villa ng mabilis hanggat maaari. Huminto ang sasakyan at lumabas si Horace, dumiretso sa villa. Pumasok siya sa komunidad at dumating sa kalahati ng burol. Gabi na noon, at ang papalubog na araw ay nagdala ng nagninangas na liwanag sa abot tanaw. Maghahapon na sana si Tyr and his family when his twins started crying out of the blue. Nagmamadaling pumunta sina Helen Cole at Winifred Zia para tingnan ang mga bata. Si Tyr naman ay biglang inilapag ang mga gamit niya at tumingin sa labas ng gate. Parang may naramdaman siyang kakaiba. Sino ka? This is private property, no uninvited visitors allowed. Kabanata 1156. Lumayo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Achilles sa labas ng pinto. Sinundan ng grupo ng malalakas at matipunong lalaki, sumulpot si Achilles sa clearing sa harap mismo ng villa. Nakatayo sa tapat niya si Horace, na tumingin sa karamihan ng tao na may medyo nakakaaliw na ekspresyon. Ito ba ang tirahan ni Tyr Summers at ng kanyang pamilya? Mahinahong tanong ni Horace na walang emosyon sa boses na para bang nagtatanong lang ng direksyon sa mga lansangan. Sumimangot si Achilles at malamig na sumagot, sino ka? Nandito ako sa utos ng aking young master na patayin ang bawat isa sa mga miyembro ng pamilya ng Tyr Summers at kidnapin si Cyrene Summers, matapat na sagot ni Horace. Ano? Agad na napuno ng galit ang puso ni Achilles. Ang lalaking ito dito ay mas agresibo kaysa sa kanyang mga kasama sa Regal Palace. Patayin mo siya. Sa kaway ng kamay ni Achilles, agad na sumugod ang kanyang mga nasasakupan patungo kay Horace habang nag-iiba ang mga kamao. Pinaikit ni Horace ang kanyang mga mata. Nakarating ako sa tamang lugar. Sa sandaling kinuyam ni Horace ang kanyang mga kamao, 20 pulang halos ang agad na lumitaw sa magkabilang kamao. Sa susunod na sandali, sinugod niya ang karamihan ng mga matipunong lalaki na ikinakaway ang kanyang mga kamao. Ang mga pulang halo ay pumutok na parang palabas ng mga makukulay na paputok sa kalangitan sa gabi. Bawat isa sa mga lalaking Achilles ay isang makapangyarihang mandirigma sa kanilang sariling karapatan sa Regal Palace. Ang kanilang mga kakayahan ay naglagay sa kanila bilang mga kapantay sa ilan sa mga Grandmasters ng komunidad ng martial arts. Gayunpaman, sa pagharap kay Horace, sila ay walang iba kundi mga beanbag. Sa isang kisap mata, marami ang bumagsak sa lupa. Dahil natama ni Horace, isa pa sa kanila ang nabutas ng dugong butas sa dibdib. Ito. Nakahinga ng maluwag si Achilles nang masaksihan niya ang nangyari. Ang literatura sa pagmaster ng panloob na lakas ay ginawa at ibinigay sa lahat ng mga general at kilalang tao ng Regal Palace ni Tyr kanina. Sa makatuwid, si Achilles, bukod sa iba pa, ay nasa proseso na ng pagmaster ng panloob na lakas. Siyempre, hindi pa talaga nila ito na master, hindi tulad ng isang Tyr. Nang makita ni Achilles ang agresibo na kapangyarihan na ipinakita ni Horace, nalaman niya kaagad. Isang transcendent. Hindi inaasahan ni Achilles ang pagdating ni Transcendent sa Lunar Mountain Villa. Ngayon, ang mga bagay ay naging mas mahirap harapin. Wala pang 30 segundo bago na ibagsak ni Horace ang karamihan sa mga tauhan ni Achilles, na nakahandusay sa lupa na malubhang nasugatan o namatay. Upang maiwasan ang higit pang pagkatalo sa kanyang panig, yumangal si Achilles, lumayo, lahat. Kaagad, ang kanyang mga nasasakupan ay umatras mula sa pinangyarihan ng labanan. Binalot ng pulang halo ang mga kamao ni Horace habang nakalok ang tingin niya kay Achilles. Bilang isa sa 18 general ng Regal Palace, si Achilles ay hindi tumitigil sa pakikipaglaban. Mabilis niyang inayos ang kanyang mental state at sinugod si Horace habang nagpakawala siya ng nakakabinging dagandong. Bam! Nagbunga ng nakakabinging boom na umalangaw-ngaw sa hangin ang magkasalubong nilang kamao.
Madali siyang sumuntok sa isang konkretong pader, napakalakas ni Achilles. Napilitan si Horace na tumalikod ng ilang hakbang sa ilalim ng napakalaking puwersa. Bukod doon, maayos naman siya. Gayunpaman, naramdaman ni Achilles ang pag-agos ng kuryente mula sa kanyang braso patungo sa kanyang balikat, na agad na sinundan ng masakit na pananakit sa kanyang mga buto nang magkapira-piraso ang mga ito. Hooray! Kahit si Achilles ay hindi nakayanan ng matinding sakit. May mga ugat na lumalabas sa kanyang noo, napasigaw siya sa sakit. Ito ang tunay na kapangyarihan ng isang transcendent. Ang isang Grandmaster na tulad ni Achilles ay hindi kalaban ni Horace, at agad na mapapawi ng Transcendent mismo sa isang labanan. Mahina. Bulong ni Horace sa ilalim ng kanyang hininga. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay sa ere at gumawa ng grabong motion. Kaagad, isang putok ng pulang enerhiya sa form ng isang talon ang lumitaw. Boom! Nahati ang lupa nang tumama ang talon dito at pinilit ang pagpapalaganap ng Crimson Energy na paraan ni Achilles. Sinubukan ni Achilles na umatras, ngunit bago pa siya makapag-react, isang pangalawang alon ng enerhiya ang mabilis na patungo rin sa kanya. Layo! Isang figure ang lumitaw sa takdang oras. Hinawakan ng lalaki ang balikat ni Achilles at hinaila siya palabas ng nakamamatay na suntok. Boss! Tiningnan ni Achilles si Tyr na may takot ngunit somber na ekspresyon sa mukha. He is a transcendent. Kung hindi dahil sa mga librong binigay mo sa amin, akala ko ako mismo ang nakakita ng halimaw. Kalmadong tumango si Tyr at sinabing, stay out of this. Isa siyang transcendent, boss, muling paalala ni Achilles kay Tyr, marahil ay nag-aalala na hindi siya narinig ni Tyr sa unang pagkakataon. Ang transcendent ay hindi madaling kalabanan. Alam ko. Kalmado gaya ng dati, mukhang walang pakialam si Tyr sa di umano'y transcendent na ito. Tumingin siya kay Horace at dahan-daang naglakad papunta sa kanya. Galing ka ba sa Imperial Family? Tanong ni Tyr. Kinagat ni Horace ang kanyang mga labi. Ikaw si Tyr Summers. Oo. Tumango si Horace. Para sabihin sa inyo ang totoo, nakakahiya sa akin, bilang miyembro ng isang imperial na pamilya, na ilabas kayong mga magsasaka sa itinakwil ninyong lugar na ito na tinatawag ninyong lungsod. Gayunpaman, hindi ko kayang suwiin ang utos ng aking young master, kaya narito ako ngayon. Paano ito? Tinitipon mo ang lahat ng iyong pamilya dito, at ilalabas ko ang lahat ng mabilis. Isang mahinang tapik sa noo ni Horace ang kanyang sarili at nagpatuloy, muntik kong makalimutan, kailangan pang buhayin si Cyrene Summers. Hiniling iyon ng young master. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tyr ng buong pananabik, naghihintay ng kanyang sagot. Kapansin-pansin, hindi nagalit si Tyr nang marinig niya ang mapangahas na kahilingan ni Horace. Marahil ay alam niya ang sasabihin ni Horace. Pagkatapos ng lahat, hindi karaniwan para sa isang tao mula sa isang imperial na pamilya na kumilos sa isang mapagmataas na paraan. Nakakatuwa si Tyr. Gusto mong tipunin ko ang mga kapamilya ko para patayin mo. Sino ka ba sa tingin mo? Habang siya ay humakbang pasulong, ang nangingibabaw na aura sa kanyang katawan ay agad na tumindi. Kasama niya sa gitna, ang isang lugar na may 5 metrong radius ay tila nalulula sa force field ni Tyr. Ang nakakatakot na enerhiya na ibinubugo mula sa kanyang katawan ay naging isang kakaibang lugar. Kabanata 1157. Ilang pagtama upang masira. Ang lakas ng aura. Naramdaman ni Horace ang matinding aura na naglalabas mula kay Tyr. Bahagyang kumunot ang noo niya dahil hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang isang malakas na manlalaban ngayon. I suppose you are one of the strongest grandmasters out there. No wonder na walang magawa sa iyo ang Capel Royal Family ng Oslo City. You do have something up your sleeve, eh. Pinaulanan ni Horace ng papuri si Tyr bago inilipat ang usapan. Nakarelax ang kilay niya at sumili ang nakakatakot na ngiti sa mukha niya. Sa kasamaang palad, hindi kailanman matatalo ng isang grandmaster ang isang transcendent. Sa sandaling tumigil si Horace sa pagsasalita, muling lumitaw ang isang pulang-pula na kinang sa kanyang mga kamao, agresibong kumikinang. I gave you a chance, but you didn't take it. Too bad. Bam! Nagpadala si Horace ng suntok, isang suntok na kumikinang ng napakaliwanag na parang nagliliyab na araw sa kalagitnaan ng hapon. Sa halip na iwasan ang suntok, si Tyr ay lumaban sa atake ni Horace. Kahit na walang lakas sa loob, ang lakas sa kanyang suntok ay nasa antas na hindi maabot ng sinuman. Isang nakakabinging tunog, si Tyr ay nanatiling nakaugat sa lupa. Sa halip, ang mayabang na si Horace ay pinalipad pabalik.
Ang kanyang walang tigil na suntok ay napigilan ng suntok ni Tyr na kasabay nito ay nabali ang mga buto sa braso ni Horus. Para ito sa mga kaibigan ko. Ngumuso si Tyr at naglakad patungo kay Horus na parang mula sa kailaliman ng hukay papalapit sa kanyang biktima. Parang nanigas ang hangin. Maliban kay Horus, si Achilles at ang iba pa ay lubos ding natulala sa nangyari at inakala nilang pinaglalaroan sila ng kanilang mga mata. Si Horus ay isang makapangyarihang transcendent. Sa ilalim ng normal na kalagayan, kahit na ang pinakamalakas sa Grandmasters ay hindi kailanman makakalapit sa antas ni Horus. Ang nangyari, gayunpaman, ay ganap na nagbago ng kanilang pangunawa sa kung paano gumagana ang mundo. Ang isang Grandmaster ay talagang nang ibabaw sa isang transcendent sa isang labanan, hindi ka panipaniwala. How dare you? Dahil nabali ni Tri ang braso niya, baka sa mukha ni Horus ang pagkalito at takot. Naiwan siyang nauutal habang sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Paano ito posible? Isa ka lang Grandmaster. Hey! Ngumisi si Tyr. Tama si Master. Ang Transcendent ay isang tao lamang na nagawang maabot ang pinakamataas na limitasyon ng martial arts. Walang maganda tungkol doon. Tapos na magsalita, binilisan ni Tyr ang lakad at humarap kay Horus. Muli silang sumabak sa labanan. Kahit na sa kanyang kalakasan, si Horus ay walang magawa para kay Tyr, paano kapag ang kanyang braso ay nabalian ni Tyr? Dalawang suntok lang ang kailangan para ma-disorient ang transcendent level, Horus. Sa isang huling suntok, gumawa si Tyr ng isang lukab sa dibdib ni Horus. Nakahiga ang huli na bumagsak sa sahig, umuubo ng dugo at nahihirapang huminga. Ang isang transcendent ay agad na napilayan ni Tyr sa ilang suntok lamang. Ikaw, tigilan mo na ang daldal. Hinailan ni Tyr ang halos hindi humihinga na si Horus mula sa lupa at tinanong, ikaw ay ipinadala dito ni Elas Kepel. Galing ka ba sa Imperial Family? Dahil alam mong isa akong taga-imperial na pamilya, paano mo ako tinatrito ng ganito? Sagot ni Horus, hahaha. Tumawa si Tyr. Isa ka lamang lingkod ng isang imperial na pamilya. How dare you act like that? Sabihin mo sa akin, saang pamilya ka kabilang? You don't deserve to know about my imperial family, malamig na sagot ni Horus. Oh, ganun ba? Kaagad na nakita ni Tyr ang isang acupuncture point sa katawan ni Horus at nagpakawala ng kaunting pressure. Sapat na para kay Horus na makaramdam ng matinding sakit, kung kaya't marahas na nanginginig ang kanyang katawan. Wala pang isang minuto bago tuluyang nawasak ni Tyr si Horus. Ang pamilyang Windsor. Miyembro ako ng pamilyang Windsor. Ang batang master ay ang ikatlong henerasyong tagapagmana, si Celio Windsor. Pumunta siya sa Oslo City sa utos ng pamilya upang tulungan si Elas Kepel sa kanyang pagsisikap na ilabas ka. Ang pamilya Windsor. Nagulat si Tyr nang marinig niya ang pangalan. Hindi niya inaasahan na ang pamilyang imperial na sumusuporta sa maharlikang pamilya ng Kepel ay ang pamilyang Windsor. Sila ay kamag-anak ng kanyang Panginoon, si Notus Windsor. Isang Upperton encounter talaga. Noong una, ayaw ni Tyr na iligtas ang buhay ni Horus. Tutal, pumunta siya para sa pamilya ni Tyr. Gayunpaman, nagbago na ang isip ni Tyr dahil ang pamilya Windsor ay ang pamilya ng kanyang Panginoon. Naunawaan ni Tyr mula sa Beggar King na kahit na ang four noble imperial families ay biniyayaan ng kaalaman mula sa creeds of mainland, ang Transcendents ay isang bihirang lahi. Kinailangan ng malaking pagsisikap at oras para sa isang imperial na pamilya upang linangin ang isang transcendent na napakahalaga sa mga pamilyang imperial at bumubuo sa mga pangunahing pamilya. Kung nagpasya si Tyr na patayin si Horus, ito ay isang malaking kawalan para sa pamilya Windsor. Para sa kapakanan ng Beggar King, nagpasya si Tyr na panatilihing buhay si Horus. Nasa manor pa ba ng pamilya Kepel ang young master mo? Natatawang tanong ni Tyr sabay haplos sa baba. Oo, great. I'll go with you and see him personally there. Tara na. Natarante si Horus. Hindi niya maintindihan ang iniisip ni Tyr at naisip niyang nasisiraan na siya. Kahit malakas si Tyr, hinding-hindi niya matatalo ang young master. Bakit nag-propose si Tyr na puntahan ang young master doon? Tara na. Walang ganang magsalita si Tyr at kinaladkad si Horus hanggang sa parking garage. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, si Horus, bilang isang transcendent mismo, ay hindi masyadong nag-aalala tungkol dito. Siya ay asar, gayunpaman, na siya ay mahusay na natalo sa kahihiyan na paraan kapag siya ay dapat na maging isa sa pag-ukit ng isang massacre. Ang mas masahol pa ay ang kanyang kalaban ay isang karaniwang Grandmaster lamang.
Kung may lumabas na balita, mawawalan siya ng respeto sa mga transcendents. Ngunit mahalaga ba iyon noong buhay niya ang nakataya? Sigurado ka bang gusto mong makilala ang young master? Siguradong sigurado si Horace na wala sa sarili si Tyr. Mukha ba akong nagbibiro? Kabanata 1158. Pagpasok sa pulungan ng tigre. Habang nagsasalita siya, binuksan ni Tyr ang pinto ng kotse at pinasok si Horace sa sasakyan. Mabilis na naabutan siya ni Achilles at tinanong, "Ano ang ginagawa mo, boss?" "Pupuntang mag-isa sa maharlikang pamilya ng Capel, nasisiraan ka na ba?" "Alam ko ang ginagawa ko, huwag kang mag-alala. Kakailanganin mo ng tulong sa paglilinis ng lugar na ito. Ingatan mo ang pamilya ko, babalik ako bukas ng umaga," sagot ni Tyr. Kumunat ang noo ni Achilles. "Hindi pa dumarating ang mga kapatid natin sa Regal Palace, boss. Bakit ang lakas ng loob mong pumunta ngayon?" Tumingin si Tyr sa kabilugan ng buwan na nakasabit sa langit at sinabi sa pananahimik na tono, "Sabihin mo kay Clifford at sa iba na huwag sumama. Ako na ang bahala dito." Hindi maintindihan ni Achilles kung bakit. "Hindi sila dapat maliitin, boss. Bakit hindi tayo tumawag ng mga reinforcement mula sa Regal Palace? Sa ganoong paraan, hindi sila magiging banta sa atin. Paano ako mananagot kung may mangyari sa iyo habang nandoon ka? Hindi mangyayari ito, boss, kung mapilitan ka, isama mo kami ni Cyrus, samahan ka namin." Hindi. Matapos agad na tanggihan ang ideya, inilipat ni Tyr ang kanyang mga labi sa tabi ng tainga ni Achilles at bumulong, "Huwag mong kalimutan na ang aking Panginoon ay Haring Pulubi. Ang kanyang pangalan ay Notice Windsor." With that, sumakay siya sa kotse at mabilis na umalis sa Lunar Mountain Villa kasama si Horace. Ang kotse ay dumating sa Con City Airport hindi nagtagal. Nagbook si Tyr ng 2 tiket papuntang Oslo City at sumakay sa flight. Ang eroplano ay lumapag sa Oslo City International Airport bandang 10:00 ng gabi. Umalis sina Tyr at Horace sa arrival terminal at sumakay ng taxi papuntang Capel Royal Manor. Kahanga-hanga ang mga kakayahan ng isang transcendent sa pagpapagaling, kahit na sa isang punto kung saan mahirap para sa isang tao na maunawaan. Bilang isang medikal na eksperto mismo, alam ni Tyr kung ano ang pakiramdam ng paggamot sa mga pinsala ng isang pasyente. Gayunpaman, tama siyang nabigla nang makita niya ang pagbabago ng katawan ni Horace sa kanilang paglalakbay sa Oslo City. Anumang normal na nilalang ng human ay nakarete sa kama ng hindi bababa sa kalahating taon kung sila ay malubhang nasugatan gaya ni Horace. Gayunpaman, tumagal lamang ng ilang oras bago gumaling ang karamihan sa kanyang mga sugat. Maliban sa nabali niyang braso, ang iba pa niyang mga pinsala ay sapat na sa minuto para hindi siya alalahanin. Hindi naman pinahirapan ni Tyr si Horace sa pagpunta nila dito. Tulad ng para sa lalaki mismo, ang kanyang impression kay Tyr ay dumaan sa isang buong 180. Nagsimula silang mag-usap sa isa't isa. Ito ay hindi isang pagkakaibigan sa anumang paraan, ngunit ang galit na kanilang nauna ay nawala. "Kung hindi dahil sa iyo, Tyr Summers, hinding-hindi ako maniniwala na ang mga Grandmasters na mas malakas kaysa sa Transcendents ay umiiral sa mundo," sabi ni Horace, nagsasalita ng kanyang isip. "There is always someone better than you. Pardon my honesty, but you are not one of the stronger ones among the Transcendents," sagot ni Tyr. Talagang tinamaan si Tyr sa ulo at tama nga. Naabot lamang ni Horace ang kanyang Transcendent status wala pang kalahating taon ang nakalipas. Gayunpaman, para sa isang ordinaryong tao, ang pag-unlad ay napakabilis. Pagkatapos ng lahat, ang Transcendent ay isang taong lumampas sa ordinaryong limitasyon ng tao sa ibang estado. Hindi masyadong naabala si Horace sa sagot ni Tyr. "The feud between you and the Capel royal family is not your fault. We're almost there now, Tyr Summers. Seeing that you spared my life, I'd like to remind you that there is oras pa para magsisi." "Magsisi ka?" Ngumiti si Tyr. "Para saan? Sa tingin mo babalik ako sa bahay, magpapakamatay, at ihaharap ko ang anak ko na nakatali sa Capel royal family?" "Hey!" Tawa ng tawa si Horace. "I suppose not. However, do you really think you can challenge us all by yourself?" Sa amin, ang ibig sabihin ni Horace ay ang pamilya ng Windsor. Sa katunayan, natalo ni Tyr si Horace ng mag-isa. Gayunpaman, ang lalaki ang pinakamahina sa mga transcendent sa pamilya Windsor. Walang sino mang may matinong pag-iisip ang maniniwala na may lakas si Tyr na hamanin ang pamilya Windsor. "Bakit ako lalaban sa pamilya Windsor?
Matapos tumugon sa mahiwagang sagot na iyon, natahimik si Tyr, ibinaling ang atensyon sa tanawin sa kalsada. Bilang isang pandaigdigang metropolis, ang Oslo City ay mukhang mas maganda kaysa sa Con City sa gabi. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano karaming mga katawan ang inilibing sa ilalim ng mga makukulay na neon lights. Dumating ang taxi sa pasukan ng Capel Royal Manor nang mag-alas 11 na ang orasan. Parehong lumabas ng sasakyan sina Tyr at Horace at pumasok sa manor. Si Ellis Capel, Celio Windsor, at ang iba ay gising pa, naghihintay sa pagbabalik ni Horace. Kumpiyansa sila na bilang isang transcendent, walang mga isyu si Horace na talunin si Tyr. Sa isang malaking bulwagan, nakita sina Ellis at Celio na umiinom ng tsaa, malalim sa pag-uusap. Noon lang, pumasok ang isang katulong ng pamilya Capel. "Master, bumalik na po si Sir Horace." Mabilis na tumayo si Ellis at sinabing, "He's finally here." Sinama niya rin ba si Cyrene Summers? Hindi, ngunit dinala niya si Tyr Summers, ang sagot ng katulong. Tyr Summers. Nagulat si Ellis, habang nakakunot ang noo ni Celio. Ang utos niya kay Horace ay patayin ang lahat maliban kay Cyrene. Gayunpaman, iniligtas ni Horace ang buhay ni Tyr at sa halip ay dinala siya. Bakit naman? Ito ay medyo kakaiba ngunit hindi nila masyadong pinag-isipan ang katotohanan. Sa pagdating ni Tyr, sa wakas ay naayos na ang alitan. Ako ay walang hanggan na nagpapasalamat na ang pamilya Windsor ay nagpahiram sa amin ng kanilang tulong. Bahagyang yumuko si Ellis kay Celio bilang pasasalamat. Wala lang, huwag kang mag-alala, sagot ni Celio na bahagyang tumango. Sabay na dumating sina Tyr at Horace sa hall. Parehong nabigla sina Ellis at Celio nang makitang nasa mahusay na kondisyon si Tyr, habang ang isa sa mga braso ni Horace ay nakalaylay. Akala nila ay sasagutin ni Horace si Tyr sa mga round ng pagpapahirap bago siya ihatid na parang isang bilanggo. Ngunit ang eksenang kasalukuyang nasa harap ng kanilang mga mata ay nakakalito sa kanila. "Ano ito, Horace?" tanong ni Celio. Napaluhod si Horace na may awkward na ekspresyon sa mukha. "Young Master, hindi ako kalaban ni Tyr Summers, patawarin mo ako." Kabanata 1159. Windsor Imperial Decree. Ano? Natigilan si Celio Windsor at Ellis Capel sa sandaling sinabi ang mga salitang iyon. Naisip pa nila na hindi gumagana ng maayos ang kanilang mga tainga. Natalo si Horace kay Tyr Summers. Paano naging posible iyon? Ang kapaligiran ng buong bulwagan ay naging tensyon sa isang iglap. Matiim na tinitigan ni Celio si Tyr at malamig na nagtanong, "You are a transcendent?" Hindi. Hindi si Tyr ang sumagot sa tanong, ngunit si Horace, na nagpatuloy, "Ang taong ito ay hindi isang transcendent, at gayon pa man siya ay may mas malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban kaysa sa isang transcendent. Hindi ako kalaban para sa kanya, young master." Si Horace ay natulala habang si Ellis, na nasa gilid, ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. "Mga bantay, halika." Sa biglaang dagandong ni Ellis, isang malaking bilang ng mga eksperto mula sa maharlikang pamilya ng Capel ang sumugod at pinalibutan si Tyr. Sabay-sabay, ang dalawang subordinate na dinala ni Celio kay Tyr na may galit. Hindi nakaramdam ng kahit katiting nagulat si Tyr habang humaharap sa mga eksperto sa paligid niya. Tinitigan niya ng diretso si Ellis at sinabing, "Ellis Capel, nagpunta ako sa Capel Royal Manor ng mag-isa para lutisin ang mga hinaing sa pagitan mo at ako minsan at magpakailanman. You don't have to be all set for a showdown as you are now. You are still part of a dignified royal family. Hindi ka ba nagsisimula sa kaluskos ng mga dahon sa hangin?" Sa matagal na pagkamuhi kay Tyr, hindi mapakali si Ellis at mabagal na makipag-usap sa kanya. "Tyr, posible bang ipagpalit mo ang iyong buhay para sa kaligtasan ng iyong buong pamilya at ng iyong anak na babae? Nais mo bang magsagawa ng isang gawa ng kabayanihan? Sasabihin ko na ito ngayon hindi ko tatanggapin, Ellis Capel. Mamamatay ka ngayon at malapit nang sumunod ang buong pamilya mo." Umiling si Tyr. "No, I think you've misunderstood. I didn't come here to have you concede. To put it bluntly, tinusok lang ng anak ko sa mata ang anak mo. Gustuhin man niya ang buhay ng anak mo, kailangan mong magtiis at kasama nito." Malaki ang bibig mo. Galit na galit si Ellis. Ito ang Capel Royal Manor, ang kanyang teritoryo. Gayunpaman, sapat na ang loob ni Tyr na pumasok sa manor ng mag-isa at talagang nagyabang ng walang kahihiyan kahit sino ay magagalit. Nagsimula na ring tumawa si Celio na nasa gilid.
Kahit na akala niya ay medyo manak si Tyr. Hahaha. Sunod-sunod na tumawa si Celio. Tyr Summers, di ba? Ako, Celio, akala ko sobra na akong nasisiraan, pero hindi ko inaasahan na mas nasisiraan ka pa pala sa akin. Ang maharlikang pamilya ng Capel ay nasa ilalim ng pamilyang Windsor. Sa palagay mo ba ay hindi magkakaroon ng paraan ng Windsor family na makitungo sa iyo? Sa palagay mo ba ay maaari kang magpalabas sa harap ng Windsor Imperial family dahil lang sa natalo mo si Horace? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob at lakas ng loob? Sa sinabi nito, humakbang ng isang hakbang si Celio. Napuno ng silver aura ang kanyang katawan. Sa paglabas ng kanyang panloob na lakas, si Celio ay isa ring transcendent. Sa paghusga sa kanyang pilak na panloob na lakas, kung ihahambing kay Horace, malinaw na siya ay ilang beses na mas malakas. First time kong makakita ng isang Grandmaster na kayang talunin ng isang transcendent. Kaya, hayaan mo akong personal na labanan ka ngayon para makita kung gaano kakalakas bilang isang Grandmaster. Pagkasabi noon, humawak si Celio sa manipis na hangin. Ang isang kidlat na katulad ng pilak ay agad na nagpakita sa kanyang kamay at lumapit kay Tyr. Ang kidlat ay pinalapot ng vital energy. Ito ay hindi lamang napakabilis, ngunit ang kapangyarihan na nakapaloob sa loob ay medyo nakakatakot din. Gayunpaman, umulit sa isip ni Tyr ang mga sinabi ni Beggar King. Ang isang transcendent ay walang iba kundi isang taong muling tinukoy ang threshold ng martial arts. Ang tinatawag na pagpapakawala ng panloob na lakas ay walang halaga kumpara sa mga bala. Mabilis na umiwas si Tyr sa pag-atake. Ang pilak na kidlat ay agad na pumutok sa isang butas sa dingding. Hindi ako pumunta dito ngayon para makipag-away sa iyo, sabi ni Tyr. Celio, di ba? Ang ikatlong henerasyon ng pamilya Windsor. Dapat kang ituring na core ng pamilyang Windsor para magkaroon ng napakalakas na transcendent force. Ibig sabihin, may kaunting timbang ka sa pamilya Windsor. Natigilan si Celio habang malamig na sumagot, sino ka para husgahan ang pamilya Windsor? Pumunta sa kamatayan. Habang nagsasalita siya, muling itinaas ni Celio ang kanyang kamay, naghahanda na pabagsakin si Tyr gamit ang kulog. Gayunpaman, binawi ni Tyr ang isang token mula sa kanyang katauhan at basta-basta itong inihagis kay Celio. Sa sandaling makita niya ang token, nanatiling frozen si Celio sa loob ng 3 segundo. Makalipas ang 3 segundo, ang pangingibabaw na nakasulat sa kanyang mukha ay agad na nawala at napalitan ng matinding pagkabigla. Hinawakan ni Celio ang token at pinagmasdan ito ng ilang sandali. Sa wakas, hindi makapaniwalang tumitig siya kay Tyr at nagtanong, "This is a Windsor Imperial Decree." Bakit? Bakit magkakaroon ka ng Windsor Imperial Decree? Hindi ganoon katahimik ang boses ni Celio. Maririnig siya ng malakas at malinaw ng lahat ng naruroon. Windsor Imperial Decree. Si Horace at ang iba ay namutla sa takot nang marinig nila ang mga salitang, Windsor Imperial Decree. Bagamat hindi alam ni Ellis kung ano ang Windsor Imperial Decree, masama ang kutob niya nang makita ang reaksyon ni Celio. Lumiko ang mga mata ni Tyr sa Crescent Moons. Alam na alam niyang gumana ang token na Beggar King na iniwan sa kanya nang makita ang reaksyon ni Celio. Si Notice Windsor ang aking Panginoon. Bilang isang pangunahing miyembro ng ikatlong henerasyon ng pamilya Windsor, dapat ay narinig mo na si Notice Windsor ay may 2 disipulo. Ang isa ay ang Tyr Summers, at ang isa ay si Torbert Octavius, sabi ni Tyr. Boom! Biglang sumabog ang isip ni Celio. Naisip niya na ito ay hindi maiisip. Nakatitig sa token na hawak niya, sa kanya tinignan si Tyr na nasa tapat niya, buti na lang naramdaman niya ang pag-freeze ng dugo sa katawan niya. Gayunpaman, bilang pagmamalaki ng langit mula sa isang imperial na pamilya, nabawi pa rin ni Celio ang kanyang kalmado sa pinakamaikling posibleng panahon. Hindi siya agad tumayo laban kay Tyr, bagkus ay kinuha niya ang kanyang telepono at tumabi. Pagkatapos ng 10 segundong tawag sa telepono, ibinaba ni Celio ang tawag at bumalik para tumayo sa harap ni Tyr. Ang kanyang pangingibabaw mula kanina ay matagal nang nawala, napalitan ng labis na matalas na paggalang. Ang pagkakita sa token ay kapareho ng pagharap mismo kay Notice Windsor. Katulad ng inihula ni Tyr, ang Haring Pulubi, si Notice Windsor, ay may hindi maihahambing na mataas na katayuan sa pamilya Windsor. Ang isang pangunahing figure ng ikatlong henerasyon tulad ni Celio ay isang bagay, kahit na ang pinuno ng pamilya Windsor ay lumitaw ngayon, kailangan pa rin niyang pretuhin si Tyr ng may paggalang.
At sa pagiging alagad ni Tyr ng Beggar King, siya ay isang henerasyon na mas mataas kay Celio pagdating sa seniority. Bati ni Celio kay Junior Marshal Uncle Spurt. Nang marinig ni Celio ang magalang na pagbigkas ng mga salitang iyon kay Tyr, si Elas, na kanina pa nakatayo sa tabi, ay muntik nang lumuwa ng puno ng dugo. Nagmamadali siyang lumapit kay Celio. Kuya Windsor, ano ang ibig sabihin nito? Kabanata 1160. Sinasamba bilang isang Diyos. Gayunpaman, ang saloobin ni Celio Windsor kay Elas Capel ay lubhang nagbago. Elas Capel, si Tyr Summers ay ang direktang disipulo ng hari ng Windsor. Kahit na isa ka sa ilalim ng pamilyang Windsor, ang maharlikang pamilya ba ng Capel ay pagod na mabuhay na talagang nangahas kang makipaglaban kay Junior Marshal Uncle Summers. Ito. Pakiramdam ni Elas ay parang may bukol sa kanyang lalamunan. Sa isang sandali, wala siyang ideya kung ano ang sasabihin para pabulaanan ito. Hindi niya pinangarap na ang kanyang arko kaaway ay magkakaroon ng isang nakakatakot na background at pagkakakilanlan. Kasalukuyang gulong-gulo si Elas. Elas Capel, gusto mo pa ba ang buhay ng pamilya ko? Nakangiting tanong ni Tyr sabay sulyap kay Elas na singkit ang mga mata. Hindi alam ni Elas ang isasagot. Sinabi lang ni Celio ang kanyang isip at sinabi sa ganap na paraan, Elas Capel, payagan mo akong sabihin ito ng diretso. Kung ang maharlikang pamilya ng Capel ay maglakas loob na labanan muli si Junior Marshal Uncle Summers, lalabanan mo ang pamilyang imperial ng Windsor. Mabuti kung gusto mong ipagpatuloy ang digmaan, ngunit huwag mong sisihin ang pamilyang Windsor Imperial sa pagiging masungit sa iyo. Lalong namutla si Elas sa sandaling iyon. Hindi siya walang isip. Saan siya kukuha ng lakas ng loob na lumaban sa isang imperial na pamilya? Ang imperial na pamilya ay buburahin ng buong Capel royal family sa loob ng ilang minuto. Nagmamadaling nagpahayag ng pagtanggi si Elas at nilinaw na hinding-hindi siya maghahanap ng gulo sa pagpapatuloy ng pamilyang Summers. Hindi rin itinulak ni Tyr Summers ang kanyang swerte. Siya dumating sa oras na ito upang sugpuin ang bagay sa kanyang pagkakakilanlan. Dahil nakamit na ang kanyang layunin, hindi na siya nagsalita pa. Inilahad ni Tyr ang kamay niya kay Celio. Ibalik ang aking token. Bagamat naging mas malapit ang relasyon ng dalawa sa pamamagitan ng kanilang koneksyon kay Beggar King, nanatiling malamig ang tono ni Tyr. Nagmamadaling ibinalik ni Celio ang token kay Tyr. Maaari bang ituring na maayos ang usaping ito? Tanong ni Tyr habang tinatanggap ang token at nilagay iyon. Oo. Mabilis na tumango si Celio at tinitigan si Elas. Sa kabila ng pag-aatubili ni Elas, maaari lamang niyang piliin na umatras pagkatapos na apihin ng napakalakas na background ni Tyr. Sa dami ng gusto niyang ipaghiganti ang paningin ng kanyang anak, ang kanyang pagkabulag ay tila hindi gaanong mahalaga kumpara sa buong pamilya Capel. I concede this time, Tyr Summers. From now on, I, Elas Capel, promise that I will never trouble the Summers family again, deklara ni Elas, na agad na ipinangako na hindi na siya maglalakas loob na magkaroon pa ng mga malikot na pag-iisip. Hey! Isang mahinang ngiti ang isinalubong ni Tyr at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Ang usapin ay maaaring ituring na naayos na ngayon na ginawa ni Elas ang katiyakan. Pagkatapos, muling itinuon ni Tyr ang atensyon kay Celio. May dalawang tanong ako sayo. Natigilan si Celio. Nagmamadali siyang sumagot, Junior Marshal Uncle, kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong sa kanila. Magsasalita ako ng walang reserbasyon. Tumango si Tyr, saka tumalikod at humakbang palabas kasama si Celio na nakasunod malapit sa likuran. Maya-maya, dinala ni Tyr si Celio sa isang desyerto na lugar sa labas, kinuha ulit ni Tyr ang token at marahang pinasadahan ito ng mga daliri. Ang pangalan mo ay Celio? Oo. Ang ikatlong henerasyon ay direktang nagmula sa pamilya ng Windsor. Tanong ni Tyr. Oo, nagmamadaling tumango si Celio. Nagpatuloy si Tyr, ang aking Panginoon ay ang Haring Pulubi, si Notus Windsor. Ano ang kanyang posisyon sa pamilya ng Windsor? Nang magsalita tungkol sa paksa, bakas ng paghanga ang lumitaw sa mukha ni Celio. Sumagot siya, ang hari ng Windsor ay ang aking lolo, gayon din ang isa na may pinakaginagalang na katayuan sa pamilya ng Windsor. Ang pamilyang Windsor ay sumasamba sa hari ng Windsor bilang isang Diyos. Sinasamba bilang isang Diyos. Si Tyr ay may higit o mas kaunting alam upang maunawaan kung anong uri ng pag-iral ang Beggar King sa pamilya Windsor na may 4 na salita lamang.
Bagamat ang kasalukuyang pinuno ng pamilya ay hindi si Notice Windsor, ang kanyang katayuan ay tiyak ang pinakamataas. Kahit na ang family head ng pamilya Windsor ay tumayo sa harap ni Notice, ang una ay masindak din. Hindi nakapagtataka na agad na nagbago ang ugali ni Celio matapos niyang makita ang token ni Tyr. Hindi dapat maliitin ang kamahalan ng Haring Pulubi. Ang aking amo ay gumagala sa mundo sa paglipas ng mga taon at bihirang manatili sa pamilyang Windsor. Ngunit, bigla siyang bumalik sa Imperial Capital City para sa isang paglalakbay, sinabi na siya ay may mahalagang gawin. Alam mo ba kung bakit bumalik ang aking amo sa Imperial Capital City noong panahong iyon? Tanong ni Tyr. Ang hari ng Windsor ay bumalik sa Imperial Capital City noong nakaraan. Gayunpaman, hindi siya nagtagal sa pamilya ng Windsor. Pumunta siya upang bisitahin ang isang matandang kaibigan, sagot ni Celio. Sino ang binisita niya? Ang Mad King, Dalton Alroy ng pamilya Alroy. Dalton Alroy. Natigilan si Tyr nang biglang nagtanong, bakit hinanap ng amo ko si Dalton Alroy? Hindi ko alam. Umiling si Celio. Ang hari ng Windsor ay palaging kumikilos sa misteryosong paraan. Kami ng ikatlong henerasyon ay tiyak na walang paraan upang malaman kung bakit niya hinanap si Dalton Alroy. Ngunit sa oras na iyon, para sa Windsor King na biglang bumalik sa Imperial Capital City upang bisitahin ang Mad King, ito ay rumored na dapat silang nagpaplano ng isang bagay na may malaking kahalagahan. Nagpaplano ng isang bagay na may malaking kahalagahan. Anong uri ng pangunahing kaganapan? Pagtataka ni Tyr. Celio continued, this is just townsfolk hearsay. You can't take it seriously. Ang totoo'y matagal nang nasisiraan si Dalton Alroy. Anong klaseng major event ang maaari niyang iplano kasama ang Windsor King? Para sa akin na ang Windsor King ay malamang na inimbitahan ng pamilya Alroy na bisitahin si Dalton Alroy upang gamutin ang nasabing bagay. Nagalit si Dalton Alroy. Lalong nagulat si Tyr nang malaman ang balita. Tumango si Celio. Matagal na siya. Kung hindi, hindi siya tatawaging Mad King. Junior Marshal Uncle, bakit bigla mong naitanong ang mga bagay na ito? Wala lang, sagot ni Tyr. Mamaya na lang ako maglalakbay sa Imperial Capital City. So, I wanted to learn about it through you. Junior Marshal Uncle, balak mong bisitahin ang Imperial Capital City. Medyo nagulat si Celio ngunit mabilis na nakabawi. Siguraduhin mong kontaken muna ako pagdating mo sa Imperial Capital City. With that said, inabot ni Celio ang isa niyang business card kay Tyr. Ang paninindigan ng una sa huli ay lalong naging magalang. Kahit na mas matanda si Celio kay Tyr ng 2 taon, pinananatiling mababa niya ang kanyang posture. Siya ay isang matalinong tao at alam na ito ay isang pagkakataon. Alam ng lahat sa pamilya ng Windsor na kinuha ni Beggar King ang 2 disipulong mahal na mahal. Kaya, sina Tyr Summers at Torbert Octavius ay maaaring ituring na pangalawa sa wala sa pamilyang Windsor. Ibinigay pa nga ni Beggar King ang kanyang token kay Tyr, na higit pa sa sapat upang ipahiwatig ang kahalagahan na ibinigay niya kay Tyr. Hanggat makapagtatag si Celio ng magandang relasyon kay Tyr, tiyak na makakapagbigay siya ng malaking tulong kay Celio sa loob ng pamilya pagdating ng panahon na pumunta si Tyr sa Imperial Capital City. Hindi naman tumanggi si Tyr sa isinumite ni Celio. Kasalukuyan siyang walang alam tungkol sa Imperial Capital City at kakailanganin niya ng gabay sa kanyang beck and call kung pupunta siya doon. Ang kanyang paglalakbay sa hinaharap ay magiging mas maginhawa sa tulong ni Celio.